Inatake umano ng matinding anxiety attack kaya isinugod sa ospital ang isang GMA independent contractor na inakusahan ni Sandro Mulak ng sexual harassment. Martes ng umaga raw, August 13, dinala sa ospital si Richard Dode Cruz dahil sa grabing anxiety attack matapos humarap sa Senate hearing last Monday, August 12. Kinumpirma ito ng legal counsel ni Cruz na si Attorney Maggie Abraham Garduque sa panayam ng veteran showbiz reporter at radio host na si Gorgie Rula. Yes, Dode was rushed to the hospital today. He has anxiety attacks after the hearing yesterday and was rushed to the hospital this morning. Gaya ng nauna kong nabanggit, ang aking mga kliyente ay dumaranas ng pisikal at psikolohikal na stress mula nang ang kanilang mga pangalan at larawan ay naipost sa social media bilang mga di umano'y mga taong nang abuso kay Sandro Mulak. Sa kabila ng inaakalang inosente at walang kasong isinampa, sila ay ipinako sa Cruz Online na parang may pananagutan na. Sa tingin ko ang pagdinig ng Senado ay nagdulot ng labis na pinsala kay Dode at pinalala ang kanyang kalagayan. Sa ngayon, naka-admit siya sa ospital at bukas ay sasailalim siya sa endoscopy at colonoscopy, pahayag ng abogada. Mula raw nang pumutok ang iskandalong ito ay inatake na ng matinding stress si Cruz, at mas lumala pa raw ito nang mapanood nila ang pagpunit ni Senator Jinggoy Estrada, sa ipinadala nilang sulat sa unang hearing ng Senado last week. Sinundan pa ito ng pagpapasipina ng mga senador kina Cruz at Nones, para personal na silang dumalo sa susunod na hearing na kanilang ang ginawa nitong nagdaang Lunes. Ngunit nanindigan ang dalawang independent contractors ng GMA na wala silang inabuso at malinis ang kanilang konsensya. Paliwanag ni Cruz, "Opo, kami po ang independent contractors ng GMA Network na tinutukoy sa mga online post na kumalat noon mga nakaraang araw. Subalit, hindi po kami gumawa ng anumang sexual harassment or abuse laban kay Sandro Mulak. Sa pagkakataong ito, sa harap ninyong lahat, mariin pong itinatanggi namin ang lahat ng mapanirang akusasyon na ito laban sa amin. Kami po ay hindi executives ng GMA Network, tulad ng lumalabas." Taliwas sa sinasabi online, wala po kaming kapangyarihan o impluwensya sa network, lalong-lalo na sa mga artista nito. Sinabi naman po ng GMA na hindi kami regular employee ng network. Alam po namin na konting pagkakamali lamang na nagawa namin sa produksyon ay maaaring ma-terminate ang aming kontrata at mawalan kami ng trabaho, lahad pa niya.